Sabi niya, Sis Joey, ba't parang mas marunong pa kay Kong Tulfo? Una Kit, hindi si Kong Tulfo pinag-uusapan natin dito. Tanga ka! Si Raffy Tulfo, yung senador. Paano mo nasabing hindi marunong mag-handle? Ikaw, sinabi ko nga kanina, kung ano yung kabubuhan niya doon. Ito po yung kabubuhan niya. Nagagalit siya kay Mel Robles kasi bakit daw siya nag-test ng online loto. Alam naman daw niya na ino-oppose niya ang online loto. O sige nga, paano naging matalino yon, Kate? Explain mo nga sa akin nasan yung katalinuhan doon ni Senator Tulfo. Bilis, akyat, Kate, paliwanag mo sa amin. Please. At open ako sa paliwanag mo. Okay? Mga bobo yan pa. Si Senator Tulfo, hindi si Kong Tulfo, hindi si Erwin, si Senator Tulfo. Bilis, akyat, Kate. Mga bobo yung follower ni Tulfo, madam. Ay, naku, grabe talaga. Paano mo naman nasabi ganyan-ganyan? Kanina ko pa nga ina-explain. Bakla, senador siya. Wala siyang karapatang pigilin yung tao na yun. Kung kunwari, ang ginagawa niya yun, dahil base sa mandato niya. Hindi niya gagawin yung trabaho niya dahil lang ayaw ng senador. Putang ina niyo. I am not satisfied doon sa mga pagibo ni Raffy Tulfo. They did not ask questions that will bring clarity dito sa issue ng lutuan sa PCSO. Ayun. Hi, Mami Laika. Alam mo, nagtataka din ako bakit yung 42 million pinaingay. Ang ingay ng 42 million pero tahimik dun sa dalawang 600 plus. Diba? Diba? Ayoko magsalita kasi meron akong nag-chismis. Oo. Na, ayan is, hindi naman tao ang grupo. At nag-invest talaga sila ng malaki. Parang yung 600 million, parang na-invest daw yata dun is around 14 million pesos. Napagtaya para sa mga kombinasyon na iniisip na pwedeng lumabas. At ayun ay, hindi yun isang grupo lang na na private na mga tao. May mga involved. At ayun, kung tataya ka ng ganong karami, maghapon nung i-input sa machine yun. So, yung machine, yung betting machine na yun, hindi siya basta-basta betting machine na makikita mo sa mga simpleng tayaan ng loto. Talagang kinukuha yun na talagang parang maghapon yun ang gagawin, ipapasok lahat ng mga bet na numbers. Lahat ng combination. So, parang possible na nininegosyo siya na... So, syempre, pag ganun, may mga involved na hindi naman mga private na tao, kundi, alam mo na, yung mga nandiyan din sa gilid-gilid or sa loob ng PCSO. Ayun, kaya may nagsabi sa akin, huwag ka nang tumaya. At talagang aware sila kasi, basta, aware, ayoko magkwento kasi. Kwento ka na, Mi. Ganito, kasi yung betting machine, konektado sa pinagtatrabaho nila sa boss nila. Okay. Kinuha yun, tatlong betting machine para gamitin. So, teka lang, Mami, John Mayer, pwedeng umakyat. Okay? Yung link, nandito. So, kung may pinaglalaban kayo sa comment section, pwede kayong umakyat at mag-usap tayo. O, diba? Sinishare ko yung platform ko para sa inyo mga putang ina ninyo. I-convince nyo kaming lahat dito. Diba? Sino ba takot sa ICC? Takot sa ICC, putang ina mo ka. So, ayun, may nagtaka kasi yung napanood ko yung nung kay Tulfo, parang inaano niya yung pangalan, sino yung niyan, ganyan-ganyan. Tapos yung nabanggit din doon na parang yung kombinasyon na tinatayaan na parang negosyo. Parang, oops, papunta yata doon, sana kalakalin. Alam mo yun, kaya nga ko doon, bakit yung 42 million? Dapat yung dalawang 600. Kumbaga, you question all the questionable transactions, di ba? Dapat across the board. Bakit nakasentro lang rin kayo tungkol doon? I mean, umingay kasi yung sa December 28. Kasi nga may photoshop ng bonggang-bongga, ganyan. Yung parang, it was actually parang begging for controversy, no? Actually, parang parang ang obvious kasi, parang, di ba yung litrato, ang obvious na obvious. So parang, nagkamali siya din ako na parang, pinapaingay nyo to? Para parang hindi na. Kasi tapos, since legit naman talaga yung pagkapanalo ng 43 million, hindi mo nako-questionin yung pagkapanalo ng ibang mga big ticket winners, di ba? Oo. So parang, di ba? And this is my problem with Raffy Tulfo, no? Si Raffy Tulfo kasi, whenever he asks questions in the Senate, hindi naman talaga exhaustive yung mga questions niya. In fact, isa siya sa pinaka-worst na mag-handle ng Senate inquiry. Kasi talagang parang,
Ano ba talaga, anong ano, saan papunta tong kaputang inahan na to, Raffy Tulfo? Diba? Hindi ko talaga, yung parang like yung inaaway niya si Mel Robles dahil daw na bakit mo tinuloy ito? Alam mo naman na meron akong batas na pinipigilan ko yan. May mga ganong banat si Raffy Tulfo, napaka-stupido talaga. Eh di syempre sabi gano'n ni Mel Robles, with all due respect, Your Honor, your bill is not yet a law. But if it becomes a law, di susunod po kami. Which is true. Tapos parang ang question nito ni Raffy Tulfo, alam mo naman na ino-oppose ko yung online loto na yan. Bakit mo pa tinuloy sa test? Napakatanga, no? Nakakaloka. Alam mo yung kumbaga, para alam mo kung meron kang kaso or pinaglalaban, pinapahina niya lalo. Alam mo yon? Kung nanonood kayo ng Get Away with Murder, yung kay Viola Davis, alam mo may mga yung parang meron silang mga kakutsabang abogado tapos para manggulo, para lalong pahinain yung kaso. Yung kung akala mo pinaglalaban pero para lang mapahina yung kaso. Galing yung dating ni Tulfo, parang nakakagulo, parang nakakalusaw ng imbis na solid yung mga investigasyon, nalulusaw. Oo. So kumbaga parang hindi naman talaga nila intensyon na magkaroon ng clarity. Intensyon nila na lusawin yung controversy so that it will not go to a full-blown legitimate investigation. Ganon din yung nakasunan eh. Ganon. Correct. Ganon. Ayun. So parang kayo parang, Idol Raffy. Ako sa Raffy naman, no? Actually, may post sa Raffy Tulfo in Action na parang nililinis pa nila yung pangalan ng PCSO about dun sa edit. Talaga? I-share ko ngayon ka. Sige. So, isa na sa private chat para i-open natin. Sa page ni Raffy Tulfo in Action. Yung nakalagay confirm paano ko? Teka, ito. Tingnan natin sa ito, yung 2 days ago na post. Oh, yes. Parang okay. Parang nabigyan pa ng platform ipaliwanag kung bakit edited. Yun yung nangyari. Not about the content, but why are they giving the platform to explain? Yun yung if you would read between the lines nang nabasa ko, parang bakit binigyan ba nila ng ayan Ayan, ito. Confirm, fake ang litratong ito. Sa hearing na ginanap ngayong araw, kinumpirma mismo ng General Manager ng PCSO na si Mel Robles na edited ang picture ng nanalong babae sa 642 draw. Inamin ni Robles na pinilitan ng buong anyo ng babae kasama na rito ang damit para hindi raw ito makilala ng kanyang mga kapitbahay. Humingi pa nga ng pasensya si Robles dahil sa poor editing daw. Dahil dito, lalong lumakas ang hinala ng mga netizen na gawa-gawa lang ng PCSO totoong nanalo sa kanilang, parang hindi naman masyadong defensive sa PCSO. Kasi, yan kasi nabigyan ng explanation yung edit. Pero ang medyo highlighted nung sa hearing was yung na-mention mo kanina na hindi sila humingi ng approval sa presidente. Nandun din yung kinancel na 2,000 na hindi na nila in-approve yung mga nag-invest. Which is I think is a more issue na okay, meron tong post na to. Pero nasan yung issue na meron silang scene doon na nagkainitan sila ng ulo I think that's more highlighted dapat. Pero wala. Wala dun sa pinag-usapan. Oo. Sagutin ko lang to si Kate Bargase. Sabi niya, Sis Joey, ba't parang mas marunong pa kay Kong Tulfo? Una Kate, hindi si Kong Tulfo pinag-uusapan natin dito. Tanga ka! Si Raffy Tulfo, yung senador. Paano mo nasabing hindi marunong mag-handle? Ikaw, sinabi ko nga kanina kung ano yung kabubuhan niya doon. Ito po yung kabubuhan niya. Nagagalit siya kay Mel Robles kasi bakit daw siya nag-test ng online loto. Alam naman daw niya na ino-oppose niya ang online loto. O sige nga, paano naging matalino yon, Kate? Explain mo nga sa akin nasan yung katalinuhan doon ni Senator Tulfo. Bilis, akyat, Kate, paliwanag mo sa amin. Please. At open ako sa paliwanag mo. Okay? Mga bobo yan pa. Si Senator Tulfo, hindi si Kong Tulfo, hindi si Erwin, si Senator Tulfo. Bilis, akyat, Kate. Mga bobo yung follower ni Tulfo, madam. Ay, naku, grabe talaga. Paano mo naman nasabi ganyan-ganyan? Kanina ko pa nga ina-explain. Bakla, senador siya. Wala siyang karapatang pigilin yung tao na yun. Kung kunwari, ang ginagawa niya yun, dahil base sa mandato niya. Hindi niya gagawin yung trabaho niya dahil lang ayaw ng senador. Putang ina niyo. Hindi ganun magtanong.
Siguro kung ang tanong pa ni Senator Tulfo kay Mel Robles, is it part of your mandate to do something like that? Even without the approval of the president? Is it legally defensible that you can act like that, do an online test before formalizing such platform? Hindi yung sasabihin mo na, alam mo namang ayaw ko niyan. Ba't mo pa rin tinuloy? Diba ang Panginoon ng Pilipinas, ayaw niya pala dapat kasunod. Ano siya, Diyos? Diba? Naku, ayaw ni Lord niyan. Huwag nating gagawin. Ganon? Diyos ko. Okay, ngayon, yung mga bago dito, lalo na yung mga Tulfonatics, hindi, alam nyo, kung gusto nyo, umakyat kayo dito sa pag-usapan natin. Hindi kaming dinadala sa comment dyan, nakala nyo, mambabash kayo. Alam nyo, kung mambabash kayo ng bonggang-bongga, marunong rin ako mambash. Pero gusto ko, harapan tayo. Okay ba yon? Wala akong sinasabing mas matalino ako sa inyo or mas magaling ako kung sino man. Kasi sinasabi ko lang, hindi ko naiintindihan yung ginagawa ni Raffy Tulfo sa Senado. Okay? Okay na? Ay, gising-gising yung mga Tulfonatics dyan. Hindi ko kayo tatanta ng putang ina nyo. Huwag nyo akong binubully dyan sa comment section. Mas magaling ko mag-bully sa inyo. Okay? Pwede tayo mag-usap ng matino. Explain ninyo yung sinasabi ninyo. Okay? Huwag kang mag-PI, sabi ni Daryl Mamon. Daryl Mamon, bablock na kita. Ayan. Ako na lang, sige. Kaya hindi ka na-offend sa PI ko. Daryl Mamon, putay na mo. O, ayan. Hindi ka na-offend. Diyos ko po naman. Daming reklamo. Okay na. Okay na? Kate, kung gusto mo, akyat ka, paliwanag mo kung bakit reasonable yung ni Raffy Tulfo. Ayan. Anong tawag dito? Jiro, meron kang gustong i-share? Mga bobo yung mga followers ni Tulfo. Anyway, ayun nga, ayaw nilang mag-explain eh. Hello, Miko V, meron ka pa gustong idagdag? Yun lang, Miss Joy. Na-share ko lang. Tsaka pala nang pinag-usapan din sa PCS, so I just wanna share. May nakita kasi akong balita, although hindi ko napanood sa live, na yung tinanong nila towards the last end kung ano yung kung sino yung pangalan nung nanalo ng 600 million, 690, yung pinaka-latest. Sinabi nila kasi na iloto yon. Ang sabi sa news, although hindi ko napanood sa live, na hindi nila binigay kasi hindi pa nag-claim. They would know, di ba, kung sino? They would. That's actually the mistake there because dahil iloto siya, may input ng personal information. Iloto has KYC, not just information, it is validated. Yeah! Okay. Yes. Tingnan natin. Well, that's an interesting Teka lang, if that's true, that's an outright lie. Yeah. Dahil hindi nila kilala. Teka lang, nanalo sa Iloto, tumaya siya sa Iloto? So, yes, yung pinaka-latest. Alam ko kasi tumaya din ako. And I couldn't find my account. Oo. Until na-verify yung ID mo. Okay. Wait. Oo, dapat magpapakita ka ng ID. Actually, ayan. Philippine Charity Sweepstakes Office, Iloto. Okay, so ayan, Iloto yan, ha? Oo. May mga nananalo dyan. Kasi may kakilala akong tumaya dyan, kaya nga napa-register din ako dyan. Sabi ko parang hindi na ako pupunta din ako nataya. Oo, merong PIN, no? Phone number. Oo, may yan, para makapag-sign in ka, you have to send yung personal information mo. Saka yung selfie mo, na hawak mo yung valid ID. So, may KYC nga sabi ni Miko. Yun. So, imposible na sabihin nila na hindi namin kilala kasi hindi pa nag-claim. That's an outright lie. Teka, hinahanap ko yung live na yon. Kasi nasa news ko lang siya nakita na hindi na natuloy yung kasi sinabi na hindi yan sa Senate. Hindi yan sa Senate na claim. Sa Senate yung news. Hanapin ko yung article but gusto ko kasi i-validate na marinig sa mismong live. Kaso putol na yung live eh. Hindi na nag-continue. Hindi na kompleto. I don't know. I can't validate that article. Hanapin ko yung article kung kita ko pa ulit. Oo. Senate of the Philippines. Teka. Yung live kasi parang putol nga eh. May mga tumatama dyan sa Iloto na yan, ha? Kasi may mga kakilala ako nagpo-post na, kaya nga ako nainganyo kasi dyan na sila tumataya. Tapos may mga tumatama ng 4 numbers sa mga baliktaya. So, auto-credit kasi dyan sa... Operational na siya. Na-launch na siya, Mi.
Hindi, ano para nasa testing Cameron Hindi siya test. Kasi kung testing yan, dapat wala pang live bettors yan. May mga live bettors at may mga winning bettors na yan. So, production na yan, hindi siya test. Na-launch na yan. Kumbaga parang full launch na siya, no? Parang full launch na siya. Pero anyway, yun yung claim ni kasi ni Mel Robles during the, na nasa testing period pa lang daw sila. Pilot test, nasa pilot test pa lang daw sila. Pilot test? Mami, nung sumali ako diyan, nag-register ako diyan noon, yun pa yung before December 22. Yan pa yung bago ako ma-scam sa GCash. I see. Try ko mag-research muna, Mr. Bababa lang ako. Akit ako pag nakita ko. Sige nga, oo. Tapos, i-check natin. Hindi ko na... Backstage lang ako, Magbabasa ko ng comments, Sige. Okay. Ay, eto, mayroong magandang question. Sabi ni Joaquin, bakit parang wala sa option na sibakin si Robles? And that is the problem with this current administration. Kasi, ang tawag dito, parang, kunwari yung PCO, lantaran na yung pagkapalpak Wala namang nasisibak. O pagkatapos si Mel Robles, 'di ba, yung mga ganitong klaseng palakad. I mean, yung excuse nila doon sa mga poorly photoshopped na photos is security and privacy. Okay? Then if that's the case, why do you have to release the fucking photos, 'di ba? Hindi mo na mag-release ng picture at all. Di ba kabobohan? Kabobohan yun. Huwag ka na mag-release ng photo. Kung mag-release ka ng Photoshop at kung ano-anong... O kaya gawin mo na lang si Mickey Mouse yung inaabutan ng pera, walang kaibahan, nagpakahirap pa kayo mag-Photoshop. Correct, oo. Ngayon, ang tawag dito, ang ano din kasi, parang, okay, ano ba yung umiikot na chismis tungkol kay Mel Robles, di ba? Ang umiikot na chismis sa kanya is part siya ng Black Ops ni Lisa Marcos. Di ba? Na ang Black Ops daw ng administrasyon na to ay si Lisa Marcos, si Mel Robles, at saka si Thinking Pinoy. Yun yung umiikot na chismis. And when we see like something like this, yung sobrang nakakagago na mga reasoning ng PCSO, pagkatapos walang consequences, syempre mag-iisip talaga yung mga tao, bakit hindi masibak yan? Hala, baka totoo yung chismis na sila yung Black Ops? Diba? Ayun, so parang, I mean, kayo rin kasi yung nagpapalakas ng mga chismis eh. Diba? Kayo rin yung nagpapalakas ng mga allegations ng ibang tao. Diba? Ay, hayaan na lang natin yung gano'n. Hayaan na lang natin gano'n. Sige, pasabugin natin yung 43 million, pero yung ibang mga winnings, especially yung frequency ng winnings ng Lotto Jackpot, huwag natin pag-usapan. Ilang araw lang yung pagitan ng dalawang 600 mi. Parang 2 araw lang yung pagitan ng dalawang 600. Isang 649 saka isang 645. Oo, may ano siya. Ang tawag dito, magkasunod na araw. Oo. Kasi tumaya ako kaya alam ko. Okay, ayun. So, umaasa ka na mananalo ka pa rin? Hindi lang, kasi meron pang may laman pa yung Gcash. Kaysa naman mawala na naman, nilagay ko na lang dun sa nilagay ko dyan sa iloto. Naglagay ako meron akong butal na 300, nilagay ko dyan. And then nakita ko, itinaya ko na, sabi kong gano'n. Tutal, may laman naman. Oo. Ayun. So yun yung problem doon, no. Yun yung doon. Yun yung issue ko doon mainly. Ay, parang ang problem, sige, nagagalit kayo na maraming chismis tungkol sa administration. Ang problem, because of things like this, nare-reinforce yung paniniwala ng ibang mga tao na shit, mukhang totoo yung claim nila dito na ito nga yung Black Ops team, ganyan-ganyan. Di ba? Anong gagawin natin? Ayun. Magpulburo na lang tayo. Ay, nako. Di ba si Mel Robles kadikit ni TP? Tama ba, Mi? Dikit ni TP? Ni Thinking Pinoy. Thinking Pinoy is magaling sa math. Yung mga kombi-kombinasyon, halimbawa, 600 million na yan, kapag nag-invest ka ng ganito kalaki, halimbawa, 30 million, malaki na yung chance mong makuha yung mapapanalunan, tiba-tiba ka pa. Naglabas ka ng 30 million, pero kikita ka naman ng 600 million. True. Ngayon, reasonable explanation po. Ngayon, yung mga mamamayan, hindi niyo po sila mapipigil na mag-speculate unless mag-explain kayo ng maayos. Ayun po kasi yung problem, hindi mo kami kinakausap. Diba? Deadma kayo ng deadma. Wala kayong accountability. And I do not know, parang you feel na parang, hindi ko alam, ba't nyo dinidisregard yung mga worries ng taong bayan. Diba? Hi, Mami Ellen Tinko. May dito si Sean Wayne. Ha? Hi, Sean Wayne.
Ngayon ko lang Hello, ulit si Shanwen. Hi, Shanwen! Hello, hello. Ayun. Diba? So yun, so parang feeling ko, hindi naman comprehensive tong pag-imbestiga nila sa ano? Sa PCSO. Parang, diba? Parang ayaw nyo naman maging comprehensive yung investigation. Tingin ko nagagawang gatasan na lang yung yung PCSO. Yung Lotto na yan, nagagawang gatasan ng mga, di ba sabi ko kanina may mga parang private individuals na mayayaman na nagbabakas-bakas. Kasi kung normal na tao ka, meron kang itataya mo yung 30 million mo sa Lotto. Di ba hindi? So alam mo may ano yan, may something yan. At hindi ako naniniwala ng mga private citizen lang na nag-join force ng mga kayamanan nila. Kasi hindi naman niya maglalabas ng ganyan kalaking pera kung wala silang kung masyadong mataas yung risk, kumbaga. So, malamang yan, meron sila. Saka nagtataka ko, bakit pinipilit yung Iloto? Para mas madali na yung pagtaya. Kasi nga, di ba sabi ko, yung mga betting machines, kung itataya mo yung 30 million na kombinasyon, aabutin ka ng maghapon nun araw-araw. Pag naka-Iloto, ang bilis, di ba? Ang ano dito, kasi yung isabong ginawa na yan before yung isabong. And it did not end well. And in fact, ang sabi ni PRRD dyan, isa yan sa mga pagkakamali ko doon sa administration ko. Yung inalaw ko yung isabong na yan. Sabi niya gano'n. Tapos edi ngayon, ang tawag dito, ayun na, nag-message na sila. Guys, wala pang instruction doon sa t-shirt ha. Mga next week pa ibibigay ko yung instruction. Pero sige, mag-message lang kayo. Re-replyan ko kayo as much as I can. Ayan. So yun. Ano na nga yun? Hindi pa tayo mamilay ka dun sa ano. Meron pa bang gustong i-share tungkol dyan sa PCS? Sa Lotto? Mahirap. Yung sa Lotto kasi, masasabi ko lang, kung meron mang gumagawa sa loob, or ano yan, or nag-i-invest ng malaking pera para tamaan, ganun pa rin yun. Yung nga lang, kumbaga, nakukuha yung chance para sa mga, alam mo yun, saka yung tumataya yan minsan ng pera nila, 40 pesos, 20 pesos, mangangarap manalo, tinatanggalan nyo sila ng karapatang mangarap. Instead, nakukuha nyo pa yung barya-barya nila na naiipon. So, hindi maganda lang na kung halimbawa may involved yung mga tao nasa gobyerno mismo. Actually, Mamilay ka, merong parang probability table na pinost si Sase. Na gaano ka probable na manalo sa Lotto noong panahon nung mga previous years compare dito sa taon compare sa 2023. Teka. Saan na ba 'yun? May nag-comment pagdanakaw na yan. Sa akin hindi siya pagdanakaw, kaya lang inaalisan mo ng opportunity yung mga maliliit na tao. Alam mo yung ginagamit mo yung pera nilang barya-barya ng pag naipon, tapos wala naman pala silang chance para manalo kasi nga, yung chance nasa iyo na kinuha mo na. Kumbaga minanipulate mo na. Ayan. Hindi siya pagnanakaw pero para sa akin immoral. Immoral yung ganun. Actually, Mami Laika, in a sense, parang pagnanakaw rin siya. Kasi, yung pera na, yung PCSO kasi, it is created for charity. 'Di ba? So ngayon, kung kunwari maraming nananalo na hindi naman talaga supposedly nananalo, yung perang napupunta sa nanalo, na dapat perang gagamitin para sa charity, nababawas na, 'di ba? Kasi pag walang nanalo, napupunta. Ganun ba? Yeah, oo. Pero yun ang PCSO, para doon sa charity nila, sa mga kineme nila, 'di ba? So in a sense, pagnanakaw rin siya. Kasi, hindi niya nasa-serve yung purpose niya eh. Ang purpose niya is to extend charity works sa mga kapuspalad nating mga kababayan. O kung kunwari, ang kagaya nung 1.2 billion agad yon in 2 days. Kung hindi naman pala talaga nanalo ng 1.2 billion, ibig sabihin may 1.2 billion kang pantulong sa mga nangangailangan. Diba? Oo nga. Ayun. Ay, nakakaloka. Basta, pero tapusin na natin yung Lotto. Punta tayo doon sa The Scientist. Sa oo, ayan, totoo. Teka lang, pakita ko lang ng very, very quick tong Yung kay Sas. Yung kay Sas na, eto
Ayan, winning percentage. So, kung makikita mo, yung winning percentage dito kay, nung 2016 to 2021, pa-orange na siya, ayan, pa-pula, orange, ganyan-ganyan. Papunta siya ng green, ibig sabihin, mataas yung winning So, if you're going to look at 2023, ayan. So, ang laking discrepancy from 2020, 2021. Well, 2019, pre-pandemic, 7.79. Ito yung levels nung pre-pandemic. Tapos biglang tumaas. Ayan. Pero may ang pinagtataka ko dyan, kung mas madalas ang nananalo ngayon, paano lumalaki ng ganun kalaki yung Hindi, tinaasan rin kasi nila yung tinaasan rin nila yung price, yung price, tinaasan nila. Okay. So parang may minimum na 100 million sa ibang mga draw, tapos yung dalawang big time na draw, pineg nila at 500 million. Teka lang. Madali, pag napanalunan yun, hindi maubos yung pera ng PCSO kasi parang, di ba, parang pinuhunan nila yun para maraming tumaya. Well, ang sabi kasi nila, meron rin nag-explain kasi sa akin ito, basically, kumbaga para makapagpanalo ang PCSO ng 500 million, parang they just need like, parang 3 million na bettors para makover yung mga winnings, kineme-kineme, yung operations, and ganyan. Kailangan lang nilang 3 million na bettors. So, kumbaga, parang, it looks like, hindi naman sila yata nahihirapan kasi na Pero nakakapanghinayang, yun nga, buti sana kung talaga mapapanalunan ng legal at legit na tao. Kaya lang, kapag hindi, sayang yung pinuhunan, kumbaga, sayang yung pinuhunan na parang baseline money nung draw, laganin sa PCSO, imbes na itulong sa mahirap. Ano ba yun? Di ba, parang kung halimbawa ginawa mo lang, halimbawa yung Mega Lotto na yan, halimbawa, ginawa mong, ang 100 million lang yung, halimbawa, 100 million lang versus 500 million. So, kung halimbawa maraming tataya, kahit mababagal yung pag-angat niyan, mas kikita yung PCSO. Di ba? So, yung 100 million na parang base money or at money na inano ng PCSO, mas makakatipid yung PCSO, mas magagamit yun para sa mga charity works. Actually, meron ring mga ibang observer na sinasabi nila, ano yung reason bakit mo i-increase? Wala namang clamor na i-increase yung presyo ng loto. Kaya i-increase yung pot money ng loto, di ba? Alam mo, parang manipulated, parang in-increase mo, tapos ngayon yung mga nananalo, questionable. Parang bakit? Ayun. Ito si MJ naman, ang kino-call out naman ni MJ, sabi niya ganun, itong data na to, na nakuha niya, ang sabi niya, for 55 winners, ang total winnings daw ng loto is 2,813,570,105 pesos. Ayan. Pagkatapos, dun sa Senate inquiry, sabi niya, in January pa lang, di pa nga tapos yung January, 1.7 billion na agad ang inabot. O, di ba nasa January pa lang tayo, mga kababayan? O, di ba? Yan na daw yung di ba? So yun, tinatanong rin niya, assuming sobrang laki talaga ng inilaki ng Lotto operation at dumami ang mga mananaya by more than 1,000%, can we also expect na 1,000% din approximately ang nilaki for charity funds, remittance dividends, tax contribution from PCSO winners? Oo. Maganda yung point doon ni MJ. Kasi kasi taxable yung pag nanalo ka sa Lotto, taxable yun. Oo. So kumbaga parang since ang laki ng inilaki ng mga panalo dito, hindi ba dapat yung kasi kung malaki yung nag-increase yung operations ng Lotto at dumami ang mga bettors, ibig sabihin, mas marami ring dapat na natutulungan ang PCSO. Kasi kaya ka nag-increase ng presyo is because it will allow you to earn more, tama? Di ba dapat gano'n? Oo. Kaya nga siyempre may balik yun, may in-expect ang balik yun, babalik sa iyo. So ano ba, naging mas efficient ba si PCSO at siya ngayon ay, kung dati ay limang pasyente lang ang natutulungan nila, ngayon dahil sa lumaki ang kanilang operation ay naging 10 na ito. Meron bang drastic increase sa number of people na natutulungan ng PCSO because of this increase? Diba? Dapat may mga ganun. Diba? Dapat may mga ganun. Yung dalawang nanalo ng 600 million, malaking tax nun So, paano yun?
PCSO. So, dadami ba yung matutulungan ninyo ron? Meron bang, lolobo ba yung earnings nyo for the, anong earnings nyo pala last year? Lumobo ba yan? Lumaki ba yan? Baka mamaya, ang daming nanalo, tapos lalaki na napanalunan, tapos yung earnings nyo, baba, mas mababa. Parang unfair naman yata yun. Sabi ni Miss Joey, 55% lang ang funds na napupunta sa charity, sabi ni Ad Carabao. Well, yun nga, meron bang increase dun sa 55% na yun? Kasi syempre kung lumaki yung base, dapat lumaki yung 55% pagka kinonvert mo, di ba? Di ba? Kung 55% siya, kung kunwari, kung kunwari 100 lang dati yung operations niyan, 55%, o di 55 pesos yung mapupunta sa charity. Eh dahil lumaki yung operations, naging 1,000. O di dapat, 550 na yung mapupunta. Diba? Ayun, nagets si Lian NK. Ayan, although hindi accurate yata yung ano niya, pero yung thought nung gusto niyang sabihin, parang yun yung thought na sinasabi ko rin na parang maapektuhan yung earnings ng PCS ko kung bigla mo ilalaki yung ano, yung pot money. Ayun. So sabi ni Alisa Gray, kanina pa namin to ine-explain. Wala nga akong masabi doon sa 51 billion. Di ba yun ay DPWH projects? Yung 51 billion na yun na tinutukoy. That's 51 billion hanapin mo? Education. Paulit-ulit si Alisa Gray. Ngayon tatanungin kita, asan ba napunta yung 51 billion? Ninakaw ba ni Pulong? Nasa bulsa ba niya? Explain mo sa akin. Di kung meron kang patunay na ninakaw ni Pulong, di call out natin si Pulong. Anong gusto natin gawin sa 51 billion? Okay na, Alisa Gray. Isa pa, sinagot na kita ha. Isang hirit pa niyan. Pagkitas kung hindi mo naman i-explain yung side mo tungkol dito, iba-block na kita. Nanggagago ka lang eh. Okay? Okay na, Alisa Gray? Okay na. Sabi ni Salde Oreo, yung 51 clear na yun ako, walang anomaly according to them. If those are projects, kasi si Elizalde ko na nga rin na nagsabi, DPWH projects yun eh. O hindi ibig sabihin napunta sa project. O anong problema doon sa project? Nagawa ba? Hindi. Kung nagawa, di anong problema? May parang ano lang yan, parang yung nagpapalabas sila ng mali, yung parang kay Sarah. Oo. Yung 112 million ba yon in 11 days? Parang, ano naman kung napunta kay Sarah? Ang importante, dapat nagamit niya ng tama. Correct. Kung may napuntang 51 billion para sa project dun sa Davao, kay Pulong, ang tanong, nagamit ba? Doon yung hanapin kung nagamit ba. Hindi naman yung, dahil congressman ka at may mga project sa Davao, Pulong, ito na yung 51 billion, iyon na yan, ibulsa mo. Pakatanga ni Alisa. Ganun ba yung laban? Ganun ba yun? Hindi ba dapat ang magtaka tayo kung mayroong 51 billion pagkatapos walang improvement ang Davao? Sa kanyang allocation na yun ng pera papunta sa mga House of Representatives, pinagdidibaan niyan, pinagdidiskusyonan niyan. May mga approval yan. Ay ngayon, kung nag-approve yung nabigyan ng 51 billion si Pulong, sila sisihin nyo. Hindi naman yan, sinabi ni Pulong, akin to ha, walang mangingialam, akin lang to. Wala namang ganun. Kasi parang tingin ko, ang issue nila dyan, Mami Laika, is yung, nagrereklamo si Pulong tungkol sa budget niya, samantalang malaki naman ang budget niya in the past. Nakakuha naman na siya ng malaking budget in the past. Yun naman talaga yun eh. Yun talaga yung inaano nila dyan. Na parang, nagrereklamo kasi si Pulong, naginipit siya sa budget. Pero, malaki naman kasi na yung budget na nakuha niya in the past. Yung Congress prior to this, nung 18th Congress, kasi ang tinutukoy nila dyan is yung 2019, 2020, 2021, 2022 yata. 2019, 2021, 2022 na budget. Yun yung inaano nila na, kinagwestiyon nila na nagkaroon naman ng malaking allocation ang Davao during those years. So kaya explanation ni Saldi ko, ginedjeta na daw nila ngayon yung Davao kasi nakakuha naman daw ito ng malaking budget noong panahon ni Duterte. Oo. Gano'n naman talaga, di ba? Yun naman ang sa Senado at Kongreso. Makikipag-hassle ka. Ngayon, kung swerte ka na marami kang kakampi, edi okay. Ngayon, unfortunately, medyo ginigipit ngayon yung mga Duterte. So, natural, yung Duterte na to, magre-reklamo na parang
inaanin nyo na kami. Yung sinabi ni Pulong, di ba? Ang problema yun, hindi mo pwedeng balikan na, dati dami mong nakuha eh. Ang tanong, ginamit naman yun, di ba? Meron bang issue dun sa mga project? Oo, na allocated na yun. Meron bang graft and corruption na ano? Tapos naman na yun. I mean, open for scrutiny na yung paggastos ng 51 billion. So ano exactly yung problem? Sa SAS po ba si Jalin Charita ay isa po ba? Sino si Jalin? Hindi ko alam si Jalin. Sabi ni Mr. Onyesimus, asan yung ginamit? Mga alagad ni Maudigs. Ano, Mr. Onyesimus, hindi kita maintindihan. Dami mong comment dito, hindi ko maintindihan yung comment mo. Tama yan, ilabas na ang video ng Goldilocks, sabi ni Antonio Benedicto. Ako rin, gusto ko rin mailabas na yan. Ipakita ang ginawa ni Pulong. Punta ka Davao. Malalaman. Hindi ko alam eh. Pero those are DPWH projects daw. Onyesimus. Maraming inframami sa Davao yung last time ko nakapunta. Yung mga dating, alam mo yung ang traffic ng Davao, tapos biglang may dinaanan yung sinasakyan kong taxi. Na parang ito na po yung bago naming daan, papuntang airport. Ko, taray, ang bilis. Oo. Noong una natakot ako kasi parang teka lang, hindi ito yung daan papuntang airport ha. Bakit ano? Yung pala may mga bagong infra na sa Davao. Oh yan, sabi ni... Yes, mami, sorry. Hindi, ayun lang. Tama si ano, try yung tumira sa Davao para makita yung difference. Tapos si Onyesimus, ang sabi ni Onyesimus dito, saan daw, sabi niya, saan daw. Marami naman talagang project sa Davao. Ang tanong, doon sa 51 billion na yun, ano yung questionable? Yun yung pag-usapan natin. Ano doon yung questionable? Diba? Ano gusto ko marami? Gusto ko makita yung inventory ng 51 billion na yun. Ngayon, kung papalaban, kung magpapaingay lang kayo na, may 51 billion nga napunta kay Pulong, ano naman? Bulacan ko ay 207, basta parang around 200 billion yung expressway dito, yung bypass road dito, na parang halos, parang hundreds of kilometers. Pero malang budget. Kasi sa public, tanong kayo ng tanong, pwede nyo namang i-research. Tanga-tanga lang kayo. O ayan, Onyesimus, sasabihan ko tuloy ng tanga ni Francis. Mamilay ka, kagabi pa ako nagre-research ng ganyan. Nakita ko na kung saan ginamit ang DPWH. Nakalagay po sa website nila. Oh, yan naman pala eh. Saan mo kayo link dito? Ano may pakita natin sa kanila? Ang kalayan? Hanapin ko ulit yung sa DPWH. Kasi, chinek ko yung sa region 11 eh. Lumabas siya sa yung mga project kung saan yung mga billions. Tapos may mga, parang connection road towards Bukidnon. May mga ganun eh. Marami silang pinakita na information about it. Wait, puntahan ko lang yung website ulit. Ayun. Kasi, Ate Joey, pag pumunta kayo sa DPWH website, may nakalagay po doon transparency. Pag tumingin kayo sa transparency, doon po nakalagay yung mga information, yung mga reports, and everything. Sige, punta tayo sa DPWH website. Yes, tingnan mo. And then doon sa transparency na tab. Ayan, nakikita nyo ba? Transparency, ayan. Yan, nandiyan yung annual procurement plan, lahat ng report nandiyan eh. Report of income, saan ko ba nakita yun kagabi? I think nasa approved budgets corresponding targets. Ayun yata yun, DBM approved projects. Ayan, kunwari punta tayo sa 2020. 2020, ayan. Kasi nandiyan, ito yung kino-question nila eh. 2020, 2021, 2022. 2020 yung malaki yung bulk. Nandiyan yung 25 billion yata eh. 25 billion. Anong region yung 11. Yes. Ayan, ang annual report. Marami yan hanggang baba. Lalabas lahat dyan ng mga nasa region 11. And then nandiyan naman yung details ng nasa Davao. And by the way, again, this is approved by DBM Kasi si Saldico may sinasabi sila na kinonfirm na ng DBM. Oo, kinonfirm kasi it was approved by DBM. Oh, anyway, dito lalabas yung mga allocation ko sa distrito ni Pulong. Yes. Ayan. Ayun. Asa na si may Onyesimus. Onyesimus, ayan na. Andito sa comment section yung link.
Pwede natin puntahan yan. Kahit isa-isahin natin. Oo. Like, for example, teka, gusto kong makita ng ano eh. Asa na ba yung, pwede bang yung full view? Ayan, 99%. Oh. Yung mga Davao project. Davao City, hanapin ko kung saang page. Anong page? Kasi 441 page siya eh. Yes. I think nasa mga around 100 plus na, 130. Try mo, Ate Joey. Primary Road, ang Maharlika. Ito, ayan, Davao City. Ayan, Davao City Engineering Office. Ito na, starting from Davao City Diversion Road. Ayan, merong 117 million. Ito. Davao Bukidnon Road. Ito na, ayan ang mga Davao City District Engineering Office. Oo. Ayan, distrito yun ni Pulong, di ba? Oo. District 1. Ito second district yan eh. Ay, nakalagay naman pala. Even yung mga alternate road from Region 11 to Region 10, Davao City, may 1.3 billion yung ginastos nila. O sige, ganito na lang. Kukunin ko lahat dun sa distrito ni Pulong, tapos ipopost natin. Oo. Okay? Okay, ganun na lang. Para makita ni Onesimus. Okay na? Okay na, Onesimus? Okay na, Onesimus? Ang pinapalabas niya, ang pinapalabas kasi ni Zaldico, dapat hindi binabahan Davao. If I check here sa page 139, meron dito na project, 1.3 billion ang ginastos. Kasi parang ang gusto palabasin ni Zaldico is that, yung buong 51 billion, para lang sa sa flood control. Teka lang, Which is not true. Correct. Meron bang kasulatan noon na yung 51 billion is inallocate ng Kongreso para sa flood control? Hindi, kasi ang sinasabi niya 51 billion para sa distrito ni Pulong eh. Tapos dapat hindi na binabahan Davao. Imposible hindi bahain yung Davao. Parang sinabi mo magbahain yung Davao? Manila. Sakop ba ni Pulong yung buong Davao? Abe, hindi mo alam pa niya eh. Medyo well, una, yung 51 billion na yon are DPWH projects. Okay? So makita natin na yung 51 billion na yon is composed of different projects sa Davao City. Yes. Yung distrito ni Pulong, Davao City yun eh, di ba? Davao City. Pero I think 3 district yata ang Davao City. 4 Kailangan. Oo. Pero yung mga yan, parang ano rin yan eh, parang yung 125 million ni Sara. Ano yung parang pang-diin lang sa na kung i-check mo naman, may mga congressman naman na mas malaki pa yung kinakuha dyan kay Pulong. Oo. At lahat naman yan, ina-allocate yan, pinagkakasunduan yan, hindi yan basta-basta, akin to Well, ang inaano nga nila na parang sige, napagbigyan kayo ng mga projects na noon, so yun daw yung reason, kaya dinadjeta nila ngayon yung distrito ni Pulong. Kasi since nakakuha naman ng maraming project mo, tama na yan, okay na yan. Ganyan. Ganun talaga. Bigyan na lang sa'yo, ganyan. Ganun talaga kasi, di ba ngayon dati ayaw ni Lenny maging senador o congressman kasi talagang hassle yung trabaho nung yan eh. Dapat magaling kang makipag-hassle. So kung pag nataong kang, di ba, kay si BBM during nung time niya, di ba, wala rin siya masyadong project. Kasi panahon ng Aquino ang gobyerno tapos congressman siya. Correct. So, ganun lang naman yun. Well, ang tingin ko, ganito, no? Kasi since available naman yung information sa DPWH, yung mga project na yun, di ba? Nakapangalan siya and everything. Okay, so, ibig sabihin, makikita natin kung yung project na yun ay nagawa ba o hindi. Diba? So ngayon, kung kunwari, galit kayo na naka 51 million si Pulong sa district, kasi yun sinasabi niya, 51 million sa distrito ni Pulong eh, ng 2020, 2021, 2022. So ngayon, ang question is, yung 51 billion na ba na yun, na inallocate sa kanya, nagawa ba o hindi? Diba? Nagawa ba siya o hindi? Oo, yun yung question. So ngayon, kung kunwari, gusto nyo birahin si Pulong further, diba? Maglagay kayo doon ng project, i-identify niyo yung project doon na hindi na-translate into a full-blown project, kaya hindi nagawa. Or di kaya nagawa, pero substandard. Yung mga ganun. I mean, ganun bumira. So if you want to bring Pulong down, ganun yung niya dapat, ganun yung atake nyo dapat. Yung mga trolls dito, tatangan nyo eh. Kaya binabayad sa inyo, 100 lang eh, kasi tatangan nyo eh. Barya-barya. So masaya na kayo dyan sa barya-barya. Ano ba yan?
Iba yung hagel, iba yung hassle, Darwin. Hassle, H-U-S-T-L-E, hindi hassle na hassle. Hassle na ano yan eh. Ibang hassle na yung sinasabi mo. Kahit gano'n ko pa, sabi ni Ma'am Yoshida, kahit gano'n kakaganda, Japan nga binabaha pa rin naman, sa Pilipinas pa kaya. Nanggugulo lang sila para makalimutan ang PI. Ayun. Yun nga, parang hindi rin naman fair na sabihin na, dahil nagbuhos ng 51 billion na project, dapat din na kayo binaba. Wala, ano nangyari sa Pampanga? Exactly. Billion na rin yung na project dyan, ba't binabaha pa rin yung Pampanga? Diba? And ever since naman yung parte na yan ng Davao, kasi di ba may malaking ano dyan, may malaking ilog dyan sa parte ng Davao na dating